Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Middleman sa pagpatay kay Percy Lapid. Ayon sa Department of Justice, may palitan ng mensahe ang dalawa na pwede na maging ebidensya. Iginit ni Vice President Sara Duterte na meron na umanong napalangkas na flood control master plan ang administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay nito, nagbitiw ang vice ng panibagong patutsada laban sa mga lider ng bansa. Bagamat walang tinukoy na pangalan, sabi ng vice, ang mga pinuno ay hindi raw dapat mabuyo. Mind you, hindi sila underemployed. They are employed because of the course they finished. Kibuloy is armed and dangerous. Buhay na buhay ang mga armadong sundalo handang magpakamatay para sa kanya. Puganto na si Kibuloy. Kaya huwag nang mag-alala ng PNP na bawiin ang mga armas. Alam niyo, sabi ni Mayor Raymond, ang gusto ko, yung pabahay na merong maayos na unit, may mga pasilidad na may enjoy ng mga residente. Ang upa dyan ay 300 pesos lang a month. Meron kaming council na tumitingin dun sa mga issues and concerns ng mga residente. Meron silang lease contract agreement. Meron kaming yearly assessment kung yung mga residente ba ay sumusunod sa patakaran. Maraming ipinagbabawal. Bakit? Kasi nga part yun ng pagiging disiplinado. So yun ang disiplina dito. Naniniwala kami na ang responsableng pagbabalita pag bumababa si Mayor Windoon, nag-uuna-unahan niyang magsilapit. Bakit? Mayor, salamat po. Binigyan niyo kami ng pabahay. Mayor, naayos na po yung pag-aaral ng aming mga anak. Mayor, tahimik na po kami pagka dumadating po ang bagyo. Hindi na po kami nag-aalala. So, in that sense, makikita mo yung magandang impact ng pabahay sa mga residente. Kinilala ang galing niya sa epektibong pangmalakad ng lungsod. Dahil dito, bumuhos ang mga parangal sa kanyang pamumuno at mga pagbabagong naisagawa. Kita sa amateur video ang paglabo ng apoy sa may 20 bahay sa Alsaram Street, Barangay Puya, Quezon City. Pagpasok sa Kongreso, itinulak niya ang Free Higher Education Act na magbibigay ng libreng tuition sa lahat ng state at local universities at colleges sa bansa. Wala pa yung free tertiary education bill na yan. Libre na kami dito sa PLB. Libre na. Hindi na kami sumisingil ng tuition sa aming mga estudyante. Nauna pa ang PLB kaysa dun sa bill. May bawas presyo ulit sa ilang produktong petrolyo simula po bukas November 21. 70 po yan sa kada litro ng Ang kanyang ipinangako na free higher education ay naisakatuparan at naging ganap na batas sa unang taon pa lamang ng kanyang termino sa Senado. Mga kasama, sabi ni Presidente, tayo daw ay mga destabilizers. Pakitingin nga sa mga katabi, may nakikita ba tayong destabilizers? Nakakit ba naman na dito? Destabilizers ba tayo nakikita dito? Wala! Ako rin wala! Dahil ang totoo, si Presidente ang destabilizer. Oo, dinidestabilize niya ang ating mga demokratikong institusyon. Kinetra ng PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency ang paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa drug watch list na pinakita daw sa kanya ng PIDEA ang pangalan ng Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng PIDEA, kapag ang isang pangalan ay Dinidestabilize niya ang ating ekonomiya, pati presyo ng bigas. You definitely have come a long way. From the local to the national level, you have successfully championed several advocacies like accessible and quality education and good governance, just to name a few. Your work ethics, dedication, and diligence are very admirable and should be emulated, especially by the younger public servants. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News.